first work mo dito po sa Finland, nagigets ko, parang grabe yung pressure, and almost 100% sure ako ang sakit ng ulo nyo after ng first day. Hindi ko minsan ma-imagine kung anong klaseng pasyente yung i-handle ko, yung tip. Talagang magsunog ka na talaga ng kilay para matutunan yung language. Sabihin ko na, boring po talaga sa Finland. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, and para po sa mga bago po sa YouTube channel ko, welcome po! My name is Francis, currently living po dito sa Helsinki, Finland, and more than 8 years na po ako nakatira dito, and currently working po as a registered nurse sa government hospital po dito sa Helsinki. Ayan, welcome po! Yung topic po natin for today is yung sistema and routine po dito sa government hospital na pinapasukan ko. So, parang nagtatry na ako ngayon parang ipakita sa inyo yung mga routine ng iba't ibang sectors dito sa Finland. Yung tulad nun, yung nauna ko pong vilinag is yung about sa nursing home, and ngayon po about sa hospital. And iniisip po i-share naman sa susunod yung about sa Toiminta Keskus. Yun yung mga parang day activity ng mga may mental retardation, tapos yung Kotiho ito. So, explain ko na lang po sa inyo yan later on. Pero ngayon po, ang gusto kong i-share sa inyo is yung routine and sistema sa hospital. So, disclaimer po natin, ito pong i-share ko is para magka-idea yung mga, kasi nakita ko, yung government po ng Helsinki is parang currently na active na nag-hire ng mga Pilipino, mga RN po ng mga Pilipino, and pinapasok po sa hospital. So, nakita ko po mga 5 or 6 days ago pa nag-post sila na may bago ulit na group ng nurses na papasok yata sa hospital. So, I'm not sure kung paano ang orientation phase ng mga bagong dating. So, ito is para makatulong po sa inyo. And also, yung sa mga Filipino nurses na, yung mga practical nurses and registered nurses po ng mga Pilipino na gusto naman na i-try mag-work sa hospital pero natatakot kasi walang idea kung ano ang gagawin sa hospital. So, ayan, pag-uusapan po natin today. Kung makikita nyo doon sa mga vlog ko, lagi po ko na same na pwesto kasi wala lang. Naging comfort place ko na itong upuan na to pag mag-share ako sa inyo. And itong notebook ko, lagi kong kapartner. Ayan, from Helsinki pa yan. Ano ba dito? Ang dami kong gustong i-share. Actually, nagsulat ako ng mga pointers kung ano gusto kong i-share kasi tingin ko lahat importante. And itatry ko as much as possible na compressed para hindi naman kayo mainip and ma-board para makita nyo na yun agad yung pag-uusapan natin. Pero feeling ko hindi kakayanin to ng isang part lang. So baka abutin pa to ng part 3. So, ayun. And talagang pinaplano ko na i-share tong next vlog, pero may nag-comment po doon sa YouTube channel ko and gusto naman malaman niya sa hospital settings. So, ito na po. Ayan, pag-usapan na natin. Dito po sa Helsinki, possible na ma-confuse kayo kasi ang most probably ang alam ng mga tao, lalo kapag bago ng Finland, is lahat ng hospital is under government. So, dito po sa hospital namin, sa hospitals sa Helsinki, meron tinatawag po na under ng HUS, and under na tinatawag nilang Kaupunki. So, pag sinabi nilang Kaupunki, yun yung mga government. So, currently po, 3 ang government hospital na tinatawag namin dito, yung mga Kaupunki na mga hospital. Yung isa po is yung Laakso Sairaala, susunod is yung Sursuo, and yung Malmi. So, I've heard na lahat ng hospitals ngayon pinasukan ng mga bagong mga Pilipino. So, ito pong routine na to, nasasabihin ko, is dito po ako sa government.
Pero yung HUS na tinatawag nila, yun yung tinatawag nila na semi-government or university hospital po ang tawag doon. So mga tertiary hospital sila and meron din naman maliliit lang. So yun yung difference. So lumalabas magkaiba po ang employer. Kahit nasa Helsinki sila parehas or nasa under ng Uusimaa region, yung dito sa parang pinakabayan, pinaka-center, magkaiba po sila ng employer. Kung ano yung po yung difference nung dalawang parang sectors na yon, tsaka ko na lang po sasabihin. And magre-research pa ako kasi baka may hindi enough yung mabigay ko na information kasi wala akong masyadong alam doon sa sistema nila doon sa HUS, yung sa university hospital or yung sa mga semi-private. So, ang tatalakayin po natin ngayon is yung hospital setting sa hospital ko. Okay, under po ng kaupong case. So most probably yung tatlong hospital na yan, almost same lang ang routine. Kasi halos lahat naman ng ward, same ang routine sa hospital namin ha. So, syempre merong pagkakaiba lang doon sa mga profile ng ward, pero the system is pare-parehas. Ayan. Ayan, let's say first day nyo na sa trabaho or first week nyo na. Sino ba yung ine-expect nyo na mga tao na makikita nyo sa ospital? So, sino ba yung mga empleyado? So, mag-start po tayo sa doctor. So, ang tawag is lackery. So, usually nasa 1 to 3 doctors per ward. So, sa Pilipinas kasi diba parang may mga consultant, resident doctor, yan. So, dito po sa Finland, 3 ang doctors per ward. So, usually nagko-compose yung 1 to 2 doctors, yung tinatawag na erikoistuvat lääkärit. So, sila yung mga doctors na mga residents pa lang. Kasi wala pa sila usually yung wala pang specialization. So, meron silang tinatawag na isang senior doctor, yung senior lääkäri. So, usually siya yung may specialization, usually nagpo-focus doon sa area ng ward na yon. Tapos, usually ang pasok nila is yung Monday to Friday, tapos kapag ang pasok nila is parang 8 to 3 p.m. Tapos afterwards, meron na yung resident doctor na pang buong ospital na. So, yun na yung tinatawag na Päivystava lääkäri. So, siya yung ROD na after na wala na yung parang office hours ng mga regular na mga doctors. So, next naman is yung sa mga nurses. So, unahin mo natin is yung parang head nurse na ward. Tinatawag natin osastonhoitaja, assistant head nurse, apulais osastonhoitaja. Tapos, yung mga RNs, yung mga registered nurses, sairaanhoitaja. Practical nurses, lähihoitaja, hoiva-avustaja, yung mga nursing assistant. So, dati, kung napanood nyo po yung iba kong videos, may nursing assistant kami. Naging 2 pa nga sila nagkasabay. Pero ngayon, wala na ulit. I'm not sure bakit wala na ulit, kung hindi na sila kumukuha or wala lang makuha. Hindi po ako sure. So, meron pa tayong tinatawag na yung physiotherapeutic, physary para sa Islam. Tapos, pharmaceutic, yung mga pharmacist natin. Lightoswalte, yung parang cleaner. Hindi sila technically cleaner sila, pero nag-handle din sila nung kitchen, nung ward. So, cleaning and food ang handling nila. Tapos, meron pa po tayong mga social workers, yung sociality and techian na tinatawag. And depende sa profile ng ward, for example, sa neuro ward, meron pa silang mga additional na mga staff, yung mga occupational therapist, yung tormenta therapeutic na tinatawag. Tapos, meron pang parang nag-rotate ang tawag, yaga therapeutic. So, yung for example, yung mga may naputulan ng daliri sa paa, o kaya pinutol yung kalahati ng paa, amputate. So, meron silang ginagawa na specialized shoes para doon sa mga ganong cases. So, ang tawag doon is yaga therapeutic naman. Pasensya na po kayo kung binibilisan ko kasi ang dami kong gustong matalakay para kung mag-start pa lang kayo mag-work doon sa mga hospital, at least medyo comfortable kayo, medyo may idea kayo kung ano ba nangyayari. At least hindi lang, kasi lalo kapag orientation phase nyo, pagdating nyo doon,
nakasunod na agad kayo, ganito gagawin, ganyan, ganyan, ganyan. So, para sa foreigner na yun ang first work mo dito po sa Finland, nagigets ko, parang grabe yung pressure, and almost 100% sure ako ang sakit ng ulo nyo after ng first day. Pero ayun, sana makatulong sa inyo tong vlog ko. Ayan. So, sa staffing naman, sa morning shift, tinatawag nating Amo Vuoro, ang staffing natin is 8 to 9 nurses. Bakit ang dami? Kasi ang hatian ng pasyente dito is parang, ang tawag doon? Parang holistic. So, sa ward namin, 10 rooms. So, ang hatian ng pasyente is per room. So, pag o ikaw sa room 1, kay room 2 ka, kay room 3. Unless na may mga pasyente doon na pangdalawahan na nurses, so yun, parang pag-uusapan nyo na within doon sa team, kung sino ang tutulong kay ganyan, sino ang ganyan, ang tutulong, basta ganun. Tapos, minimum na dalawang siren hoitaya, yung sa morning shift and sa afternoon shift. Kasi, nakahati kami sa dalawang group, tapos yung isang siren hoitaya per group, nakafocus siya sa medicine. So, unless mayroon pa isang siren hoitaya dun sa team, so sila na yung mag-uusap kung sino bang mag-handle ng medicines. And yung isa nasa area. Ganon. So, yung ibang nurses, kapag wala nang, yung ibang nurses other than RN, yung mga lahi hoitaya na yun. So, ayan, nagko-compose yung team ng siren hoitaya and ng lahi hoitaya. Sa Ilocos naman, mas konti na siya, 5 to 6 nurses, depende pa din siya sa profile ng ward. Pero sa amin, 5 nurses lang sa hapon. And minimum ulit ng 2 registered nurses per team. Tapos, paano yun? Parang lumalabas 3 lang yung nurses na nasa area na, maghahati-hati. So, nangyayari sa ward namin, isang magkabilang group, isang siren hoitaya and isang practical nurse, ganun din sa kabila. Pero may isang nasa gitna na practical nurse na tutulong doon sa, for example, yung mga pangdalawahan nurses dito sa group 1. Tutulong din siya doon sa pangdalawahan nurses sa group 2. Pero in general, ayun, may kanya-kanya silang focus ng mga group, and yung isa doon, tutulong in general doon sa buong ward. Tapos, sa gabi naman, dalawang nurses lang. Very, very seldom ko na nakita na dalawang nurses lang yung ayun, sa gabi. So, isang practical nurse and isang registered nurse. And, ayun, meron pa tayo tinatawag na yung shift na pit kakaiba. Ito naman yung mga double shift or yung mga long day na tinatawag natin. So, usually, 9 a.m. to 9 p.m. yung shifting nito. And for example naman, naka-morning shift ka, tapos kumuha ka ng extra shift. So, ayun, paid kakaiba na rin ang tawag doon. So, usually yung duty mo noon is parang 7 a.m. to 9:30 p.m. or 7 a.m. to 9 p.m. So, ang haba. Ayun. Pero kasi kung kumuha ka naman ng extra shift, kailangan i-cover mo yung buong shift nung kinuha mo na extra shift. Ayan. Dami. Teka lang. Ayan. Sa mga pasyente naman, ang tawag natin is potilas. So, sino-sino pa ba yung connected sa pasyente? Siyempre, yung mga relatives. So, nasa Finland tayo, mostly, yung mga tao dito, hindi man mostly, pero medyo madami sa kanila, walang kamag-anak, walang anak, or patay na yung relatives, or yung relatives nakatira sa ibang parts ng Europe, or nakatira sa ibang city. So, ito po yung mga tinatawag natin na umainin. Yung umainin is parang yung mga significant others. Parang not necessary relative. Pwedeng kaibigan, ganyan. So, parang in general, siya yung connected doon sa tao na, doon sa pasyente. Pero, meron tayong tinatawag na lahi umainin. So, siya talaga yung tumutulong para sa pagde-decide dun sa care ng pasyente na yon. And siya talaga yung parang caretaker ng pasyente na yon. So kapag may mga, ito po i-remind ko yung mga bago po sa healthcare settings po in general sa Finland ng mga pang Pilipino is
be careful po kapag magbibigay kayo ng information about sa care ng inaalagaan nyo na clients, regardless kung client, residents, kung nasa nursing home kayo, and po tila sa ospital. Kasi, allowed lang tayo na magbigay ng information sa lahi o mainin. Regardless kung kaibigan, keso doktor pa yung tinatawag nilang relative, kahit kapatid niyan, doktor, abogado, pulis. Kung hindi siya nakamark as lahi o mainin, hindi kayo pwedeng magbigay ng information, and wala silang magagawa kung sasabihin nyo sa kanya na hindi kami pwedeng magbigay sa inyo ng information kasi hindi ka nakamark as lahi o mainin. And it's against the law. So wala naman silang magagawa pag ganun. So doon po tayo mag-iingat and be careful kasi magkakaroon ka ng, pwede ka mademanda kapag sinabi mo yung hindi naman dapat sabihin sa dun sa talagang lahi o mainin na tinatawag. So, yung next po is yung sukulainen, yung mga relatives. So, ayan. Tapos, yung mga ustabat, yung mga friends, and yung Edon Valvoya. Yung Edon Valvoya po, ang feature. So, ang ginagawa naman niya is, for example, walang friends, walang relatives, walang anak, walang lahi o mainin, as in wala. Nangyayari po yun. So, ang ginagawa ng government, kumukuha sila ng ganito, tinatawag na Edon Valvoya. So, siya yung government employee na inassign dun sa tao na yon para mag-handle ng financial needs niya, ng mag-withdraw sa bangko niya, and yung mag-decide para sa care niya. So parang siya yung tumatayo na lahi o mainin, kahit hindi siya talaga yung kadugo. Kasi lalo kapag may Alzheimer's na, o kaya ang pangit na ng kondisyon ng pasyente, o kaya ng tao na yon, nung inaalagaan, is merong magdi-decide kung ano mangyayari sa kanya kapag nawala siya, kung isi-CPR ba siya, DNR ba, mga tipong ganon. Ayun. So sa kanya, kapag nakalagay Edon Valvoya sa kanya po pwede kayo magsabi ng nangyayari doon sa sistema doon sa healthcare plan ng pasyente, or kung ano man yung gagawin na procedure sa kanya, for example. Ayan. Baka magulat kayo, ang tawag doon sa mga pasyente, kunwari mag-uusap, ganyan, endorsement, o si room 1, bed 1. So, ang tawag po namin sa mga pasyente is ganon. Pero sa endorsement naman, syempre, binabanggit pa rin yung surname ng ano. Pero usually, baka ma-encounter nyo, 1-1 bed, 1-1, 1-2, 1-3, ganun ang maririnig nyo. So, practicein nyo po yung form ng numbers na tinatawag nila yung ukkunen, kakkunen, kolomonen, nelonen. So, gamit na gamit yan. So, for example, si bed 1, si room 1, bed 1. So, ang tawag namin is ukkunen, ukkunen. So, nauuna yung room, tsaka pa lang yung bed. For example, pag endorsement yan. Ukkunen, ukkunen, o Pascual. Parang ganon. Tapos sabihin mo na kung ano yung nangyari. O kaya may tinatawag na, si ukkunen, pupunta sa x-ray, for example. So, ayun. So, practicein nyo yung ganong mga terms kasi gamit na gamit siya, as in literal na gamit. Ayun pa mamamahinay kaya. So, ito na. So, nakita na natin kung sino yung mga tao, yung staffing, kung ilan. Tapos, yung about sa pasyente, kung sino mga relatives, ganyan. So, ang next naman natin is yung routine. Ayan, para ito, mabilisan lang para makita nyo yung flow. Yung flow ng ward. So, sa morning shift, Amovoro, so dyan talaga ginagawa yung peroskoito, yung basic care, yung pagpapalit ng diaper, pambahito, yung suhiko, pagpapaligo, tapos yung puntotus, yung pagre-rehab ng mga pasyente, pagtitake ng vital signs, ano ba ang mga vital signs natin, yung temperature, yung lampe, perempine, yung pulse, yung hengitus frequency, or yung hengitus tayus na tinatawag, happy saturatio. So, yan yung mga terms na i-familiarize ninyo. Tapos, kasama rin na minomonitor po namin is yung pino, yung weight.
So lahat yon ginagawa sa morning shift. So kapag morning, pagpasok nyo ng alas 7 ng umaga, endorsement from night shift. Tapos, maghahatian na yan, mag-start maghatian ng pasyente o sino i-handle mo. Si ganito, papunta sa ganito, na papunta ng surgery or papunta ng x-ray or papunta ng endoscopy, colonoscopy, yung mga tipong ganyan. So lahat yon parang inaano na ng mga nurses kahit hindi pa, meron kasi tinatawag na amo palavery. So, doon pala makikita na may malalaking board yan sa ward. So, nakikita nyo kung ilan ang census, sino ang papunta sa ganito. So, sa ward namin, nakikita kung sino ang may wound care for today, sino ang papunta sa ganito. Sa ibang hospital para for check-up, mga tipong gano'n. So, sa morning shift, lahat nangyayari, lahat yon. Tapos, meron kaming, ayun, sa morning, 7 a.m. Tapos mga 8 a.m. is breakfast na. So, magdi-distribute na ng mga breakfast sa pasyente. So, nurses and Lightos Voltaia yung nagtutulong magbigay sa pasyente. So, yung Lightos Voltaia, nandun siya sa may cart. So, siya yung nagpe-prepare ng tray. Ilalagay yung mga inumin, tinapay, ganyan, kape. And yung nurse, yung magdadala naman ng tray doon sa mismong pasyente. Tapos, minsan matatapos yan, mga 8:30. So, ayun. So, papakainin ko sino yung mga dapat pakainin. Tapos, tinutulungan ko sino ba yung dapat nakaupo. Basta ilalagay sa eating position yung mga pasyente. So, importante yon. And, minamark doon sa mga nestelista na tinatawag yung input and output. So, i-mark nyo kung ilan yung dinala nyo sa pasyente. So, part din yun. And, ayun. Tapos, kapag nakakain na yung mga pasyente, so, check nyo kung sino ba yung mga mahihinang kumain. So, dadaanan nyo kung kumakain ba, natutulog pa ba, bumangon ba. So, i-remind nyo, gigisingin nyo yun. Breakfast na. Minsan may nalagalit, pero kailangan mong gisingin. Kasi, kapag time na na-pick upin yung tray, tapos hindi pa kumakain, magagalit yun. Hindi naman magagalit, pero baka kuhanin ng Lightos Voltaia yung tray, hindi pa kumakain yung pasyente kasi tulog. Minsan hindi naman nagising. Parang tinapik mo lang, oh, good morning, Pekka, ganyan. Breakfast na. Tapos parang siya, antok-antok pa. Iniwan mo na. Tapos nag-break ka na. Tapos, pinake up nung Lightos Voltaia yung tray, hindi pa niya nakain. So, may nangyayari na gano'n. So, nagagalit na hindi nakakain ng almusal ng pasyente. And, so, ayun. So, 7 a.m., 8 a.m. breakfast. And usually, 9 a.m., meron na tinatawag na amo palavery. So, sa morning, morning meeting. So, everyday po yan ginagawa. So, tinitingnan ko ilan ng census ng ward. Sino ang papunta sa ganitong diagnostics, x-ray, for example, niya, nabanggit ko kanina. Tapos, sino for surgery, ganyan. Tapos, ayun. So, sa ward namin kung sino yung may wound care, tapos kung meron bang issue yung mga nurses, kung meron ba silang gustong na o si gantong pasyente, pangit ang kondisyon, ano ang gagawin natin. Si gantong pasyente, aggressive. So, may mga ganun na pinag-uusapan sa ward kung ano ba yung dapat gawin. And sa morning meeting na yon, nandun lahat. Lahat ng staff for morning shift, nandun yung pharmacist, PT, pero wala yung social worker and doctors. So lahat yun nandun sa morning meeting, pag-uusapan kung paano yung magiging flow of the day. Tapos, syempre, yung mga doctors magsasabi na, si ganito, paano ba kumain, ganyan, okay ba, minsan may mga missing na charting. So, ayun, lahat pwedeng magsalita doon kung ano ba yung pwede nilang erase sa mga problem na kailangan solusyonan or gagawa ng paraan ng araw ngayon. Ayun. So, sa afternoon shift, ayun. So, usually nag-start yan ng 1 p.m. to 9:30 p.m. So, ang tatamaan, sa morning shift ayun, syempre may lunch pa, mga between 11 a.m. to 12. So, yan yung nakakagip ng morning shift. And yung sa charting naman, kung kailan mo
ano tawag nun, kailan ka magka-time. Minsan kasi 'pag nagawa mo na lahat ng gagawin sa pasyente, ayun, siyempre mag-charting ka na. So the rest, sa ward namin, very typical na after lunch na kami nakakapag-chart kasi sobrang hectic sa'min ng as in sobrang hectic sa'min ng morning shift. So 7 AM to ayun, so 7 AM to 2 PM usually yung morning shift. So hindi kami napag-usapan na hindi na kami yung magdi-distribute ng, day coffee, yung Thai Maccabi. So usually afternoon shift na yung gumagawa nun. So sa afternoon shift, ayun nga 1 PM to 9:30 PM, so Thai Maccabi. Tapos, maghihintay kayo ng endorsement from the morning shift. And ayun po, yung sa endorsement, hindi unlike sa at least sa ward namin ha, at least kasi mabilisan lang talaga ang ano, ang endorsement, yung pinaka-importante lang, hindi yung sa Pilipinas na ganyan, 23 years old, ganito, diagnosis, keme. O nandito sa ospital kasi ganito, ganyan. So, kapag yung pasyente is hindi naman niya first day, hindi na ginagawa yon. Usually, ginagawa lang yon kapag bago yung pasyente. Kakarating lang ngayon. Tapos, ayun, mabilisan lang yung endorsement. And may mga ward na tinatawag na Hilyanin Raporti. So, parang silent endorsement. So, usually, yung changing ng shift, sabihin lang, o si ganito, aalis, papunta sa ganito. So, mabilisan lang. Tapos, the rest, nung nangyari sa araw na yon or few days back, hindi na babanggitin. Ikaw nang magbabasa nun. And, minsan, sa ward na may ganong sistema, binibigyan ng mga 15 to 20 minutes yata para mabasa mo lahat nung pasyente mo. So, para sa akin na RN, nung na-rotate ako sa isang ward, sa akin, parang nahirapan ako sa ganong sistema kasi nasanay ako sa ward namin na kahit hindi mo nababasa yung pasyente, yung lahat sa pasyente, o parang mabilis na ganito gumalaw, diaper, ganito, ganyan, ganito ginagamit, naka-rolactory, naka-wheelchair, naka-walker, hindi niya kailangan ng diaper, mga tipong ganon. So parang may idea ka na kagad kung anong klaseng pasyente yung mga hinahandle mo. Eh doon sa isang ward na yun, sabihin lang, ganito, um, mahina kumain, tapos basta sobrang short lang, na hindi ko minsan ma-imagine kung ano yung anong klaseng pasyente yung i-ha-handle ko, yung tipong gano'n. Tapos, ayun, yung tinatawag na Sulinen Raporte tsaka yung Hilyanen. Yung Sulinen, ayun nga yung talagang sinasabi, in more details kung anong klaseng pasyente. So, yung next naman is, ano pa ba? Ayun, nasabi ko na yun sa Il Tavoro, yung pagpapakape, paibalinin, yun naman yung parang early dinner nila, parang between 4 PM to 5 PM. Tapos after nun, mag-i-start ng gumawa ulit ng Perus Hoito na tinatawag. Pero very seldom na nagpapaligo pa ng hapon. So usually yan, change na lang ng diaper, tutulungan mo dalhin sa banyo, tapos ayun, so yung RN naman is magpe-prepare ng meds sa gabi. And sa night shift naman, yung Vivavoro, so after din ng endorsement, check niyan kung pero alam ko yung mga bagong nurses, hindi pa talaga pwedeng mag-night shift kasi kailangan medyo okay yung finish mo, and kailangan may medication permit ka kung RN, and para naman sa lahi Hoy Taya, ayun, baka pwede na kayo magpanggabi kung sakali, hindi ko sure. Tas ayun, sa night shift meron tinatawag na amo care to. So parang ito yung between 4 to 5 AM na dadaanan lahat ng pasyente na kailangan ng yung ano tawag dun, yung may malakas umihi na para palitan ng diaper. Tapos, ginagawa talaga yon. Tapos ine-empty yung mga urine bottles. So siyempre sasagot ka ng mga ano tawag dun, yung Hoiteyakutsu, yung mga nag-a-alarm ng mga pasyente. Tapos, ayun. So, naaalala niyo ba yung routine ng morning afternoon shift? So,
Sa akin naman, kayang-kaya po. And lalo kung sanay kayo sa Pilipinas na um, sa government. So, alam naman natin kung ano ang katoksikan ng government hospital. Sa ate, so kayang-kaya. Ang challenge nyo lang po, and sa private, minsan toxic din ah. Dahil din po ako ng private hospital sa Pilipinas, talagang minsan pag toxic talaga, toxic din. So, kasi matututunan nyo naman yung routine eh. Kapag bago, kahit saan kayong bagong workplace dumating, alam mo yon, maninibago at maninibago ka, pati yung mga terms na ginagamit, mga terminologies, iba. Tapos syempre, foreigner tayo, so minsan may stereotype na kapag foreigner, hindi nakakapag-finish. Pero syempre, lalo kung nasa starting point ka pa lang, so don't be discouraged. And talagang, ano ka, magsunog ka na talaga ng kilay para matutunan yung language. Para matulungan mo yung sarili mo. Kasi, for me, parang hindi naman, paano ba sasabihin, parang minsan nakaka-depress. Ano ba yung tamang term doon? Hindi siguro nakaka-depress, pero yung parang naaano ka na, parang kasi siguro nafo-frustrate na hindi ka makapagsalita, hindi mo naintindihan yung nangyayari. So, I've been there. So, ayun. Mag-aral po ng language. Yun lang masabi ko, mag-aral. And yung mga, alam ko yung mga parating ng mga nurses or yung nakarating na, ini-establish din nila yung additional na um, Finnish language training. Pero regardless, ang daming terminologies na kailangan mong aralin mag-isa. And kung meron po kayong makahanap ng mga vloggers or sa internet, Google, please focus on Finnish nursing. Yung kung paano ka magtatanong kung may masakit sa pasyente, kung sumasakit ang dibdib, paano mo i-assess, kung masakit ang tiyan, kung magko-complain, or yung nag-fall, yung mga tipong ganon, even yung pagtulong mo basically sa banyo, paano mo i-instruct yung pasyente na tumayo, lumakad, pumunta ng banyo, maghubad ng ganito, ganyan, palitan natin yung diaper. So, yun po ang i-focus ninyo. I would advise. Kasi yung ibang ano naman, matututunan mo talaga yan sa conversation pag narinig nyo kung paano. So, makikita nyo din yung flow nung kung ano nangyayari sa ospital. Ayan. Ay, napakagod na. So, ang sana makatulong sa inyo, I'm just hoping na matulungan kayo ng vlog ko and maka-relieve nung stress nyo dun sa first few months nyo dito sa Finland. Medyo mahaba na po yung vlog natin, so sana napanood nyo hanggang huli yung ating vlog. And gagawa pa po ako ng part 2, gagawa ulit ako ng mga additional information kasi meron pa, ang daming gustong i-share. And lalo dun sa ano ba ang sistema, ano ba ang difference ng trabaho ng practical nurse and ng Siren Hoitea sa ospital. Medyo i-detail natin siya siguro sa next part. And kung meron po kayong request na gusto nyo sagutin ko na lalo sa mga magtatrabaho sa ospital, and I will try po to answer. So gagawa pa tayo ng mga dugtong-dugtong na part hanggang masagot natin lahat ng tanong nyo and matulungan po kayo in some way. Ayan. Thank you so much po for watching my vlog. And sa mga bago po nurses na dumating dito sa Finland, in general, good luck and congratulations. And ano pa ba? Ayun, embrace the culture, embrace the language. So kapag nakapasok na kayo sa culture and language, you will learn to love the Finland. And sabihin ko na, boring po talaga sa Finland. Even dito sa Helsinki. So, ayan. So, see you on my next vlog po. Thank you so much. Please don't forget to subscribe, like, and share my videos. Ayan.
And may nakasalubong ako one time sa bayan, mahihain po ako. Kung alam po hindi mahihain, pero mahihain ako, sabi niya. Nakita niya ako sa kalsada, tapos nakilala niya ako, sabi niya, ay, napapanood kita, ganyan. Ayun. Wala lang. Natuwa lang po ako, kung di man po nagkaroon ng magandang impression nung araw ngayon, is kasi hindi ko alam kung paano magre-react na bigla na lang may makakilala sa inyo na napapanood pala yung vlog ko. And, ayun po. Thank you so much po and see you on my next vlog. Bye!